So, hello guys, good evening, magandang gabi sa inyo. Nandito ako ngayon, walang iba kundi para i-share lang naman sa inyo ang watercolor process na ginawa ko. Okay, using the orange and blue color ng watercolor. So, ano nga ba ang gagawin ko? Napakasimple lang naman, gagawa tayo ng portrait or skin tone and shadow, highlight, and midtone gamit walang iba kundi ang dalawang kulay sa watercolor. Ang dalawang pigment, walang iba kundi ang red, ang orange pala, and blue. Okay? So, yun, unang step kong ginawa, walang iba kundi ang pag-sketch. Ang sketching kasi makakatulong para malaman mo kung saang areas ka magkakaroon ng shadow, midtone, or highlight, or walang iba kundi ang values na tinatawag natin, diba? So, ayan, hintayin lang natin matapos yung sketch na yan. So, bali, ang duration ko dito is umabot ako ng 30 minutes sa pag-sketch lang. So, ganun katagal. Medyo mabagal na kasi ako mag-drawing. And ang paper na ginamit ko dyan, walang iba kundi yan, Canson, na nakastretch naman sa plywood. Yan, plywood. Okay. So, ginamit ko gunpowder para mas makapit. So, ayan, hintayin lang natin. So, BRB. Bye-bye. Mamaya babalik ako. Okay? Sa pagkukulay. Babush. So, ngayon, ito, kung mapapansin nyo, pinapakita ko na yung mga kulay dito sa video. So, ang gagamitin natin ulit, walang iba kundi si orange and blue. So, pinapaalala ko lang. Ayan, kung titigan nyo, nag-set na ako ng mga gamit. So, ayan, nag-add ako ng watercolor, pigment, plus tubig. Tubig ang magsisilbi nating binder para makuha natin yung lightness or yung pinakagusto nating timpla ng kulay. Kung mapapansin nyo dito, ang una kong ginawa or yung unang layer na ginamit ko ay walang iba kundi ang orange. Orange na maraming tubig para maging mas light siya. So, ayan. Tingnan nyo kung paano ko siya nilagay. Wash lang yung ginamit ko. Wash lang ako gamit ang angular brush. Okay. So, ayan yung magsisilbi nating guide mamaya para sa detailing na gagawin natin. So, sa watercolor, tandaan nyo, paulit-ulit lang yung process. So, medyo kailangan mahaba yung pasensya. So, next step, kung titignan nyo, ayan, nag-add na ako ng blue. Okay. Dun sa bandang buhok niya. Diba? Tapos, dinadagdagan ko na yung details or yung kulay niya, yung pigment. Medyo mas kinakapalan ko na at tinadamihan ko na compare sa tubig para mas lumitaw na yung values niya. So ito, kung matipid kayo sa kulay, pwede siyang gamitin, pero kadalasan depende pa rin sa reference natin. Pero ito ginagawa ko lang siya kapag nagpa-practice ako ng skin tone. So bago ako natuto sa mga different watercolors process na yan, ito muna yung nagsilbi ko talagang training ground. Okay. Para mas matuto ako sa tamang pagtimpla ng kulay. Tandaan nyo, ang watercolor kasi transparent siya compare mo sa acrylic. Kaya, mas magandang alam mo yung tamang timpla ng tubig. At saka, hindi mo siya kailangan kapalan masyado. Dahil hindi talaga siya kakapal. Dahil nga sa transparent nga yung watercolor. Okay? So, ayan. Hindi naman siya dapat tuyong-tuyo na yung papel. Depende sa technicalities na gagawin mo sa watercolor. Ang ginamit ko dito, yung wet on wet process. So, binabasa ko muna yung pinaka-papel and then, tsaka ako magpapatong ng kulay. So, next step natin doon is yung tinatawag na layering.
Okay? So, ayan siya. Kung mapapansin nyo, ayan. Okay. Pinapalitan ko lang yung details ng sketch natin kanina. Kaya nga sabi ko sa inyo, hindi nyo naman na siya kailangan pang sobrang madetalye yung sketch nyo. Pero kung minsan sa komisyon, nakakatulong yan kapag sobrang detail na. Dahil nga sa transparency watercolor, enhance na agad yung mga detalye. So, mag-a-add ka na lang ng kulay para mas lalong lumitaw yung details niya. Okay? Siyempre, depende rin sa lapis na gamit nyo. Ang ginamit ko kasing lapis kanina, walang iba kundi 2B lang, or ordinary Mongol pencil. Kapag kasi 6B na yung papatungan nyo, medyo hahalo na yung graphite nun sa watercolor ninyo. Dahil nga tubig ang nagsisilbi natin binder, diba? So yan, sa next natin kung mapapansin nyo dahil medyo natuyo na, nag-a-add ulit ako ng pigment. Okay, kung mapapansin nyo sa pigment na in-add ko, mas marami na yung pigment. Okay. Kumbaga, equal amount na si pigment at si tubig. Kung mapapansin nyo rin, nag-add ako ng color blue kanina. Okay. Yung blue na yun, para siya yung magsisilbi natin konting shadow. Okay. So, warp and cool process ang gagawin natin. Ayan. Okay. So, dito sa buhok niya, gumamit ako ng mixture na siya ng red and blue. Orange and blue. Sorry. So, ayan. Tapos, nag-add ako ng blue para sa mga darker details niya. Sa mata niya, yung mga yun, sa mga outlines, sa eye bags, sa mga area na magsisilbi niyang shadow. So, shadow ko, pinaka-shadow ko lang iba kundi blue. Okay. So, possible orange pa rin naman siya mamaya na may konting amount ng blue. Okay. Kung mapapansin niyo kasi, dahil nga ang orange and blue, considered na siya as 3 colors. Bakit? Dahil nga si orange, mixture siya ng dalawang primary color. Walang iba kundi si red and yellow. So, kaya napaka-applicable niya talaga or maganda siyang gamitin para sa skin tone. Kung mapapansin nyo, ayan na siya. Oh. Diba? Paulit-ulit lang yung process hanggang sa magsawa kayo. Okay. Dun sa ice drop niya, gumamit ako ng kulay blue. Kung makapapansin nyo dun sa pinakataas, diba? Yun na nagsilbi kong parang guide para makita ko kung okay na ba yung mixture na ginawa ko. Gamit yung binder natin kaninang tubig. Ayan, so mag-add ulit ako ng details dyan. Ang details ko sa mata, kaya medyo mas darker siya dahil nga mixture na siya ng orange and blue. Okay. Depende pa rin sa mixture niya yun. Ang ginawa ko dito, parang mas marami na yung pigment kumpara dun sa binder nating tubig. Kaya mas darker yung lumabas. At tandaan nyo, kapag natuyo yung watercolor, minsan nagla-light ulit. Kaya haba lang ulit ng pasensya para hindi kayo mapagod. Okay? Kailangan talaga mahaba yung pasensya mo dyan. Kasi hinihintay mong matuyo yung papel mo na mayroong watercolor with tubig. Diba? So, yan. Paulit-ulit lang. Okay? Paulit-ulit lang yan hanggang sa magsawa ka. Doon na mapapansin nyo, nag-add ako ng amount ng blue. Okay? And then, mas mapigment na orange. Okay? Ang technique ko dyan is layering na. So, layer by layer. Para mas lumitaw yung mixture or values ng kulay na ginamit. Okay? Then, ang nagsilbi kong pinaka-shadow niya is yung blue. Then, orange naman yung pinaka-midtone natin. Tapos, kung mapapansin nyo dyan, may mga areas akong hindi ko nilalagyan masyado ng kulay. So, ang isang technique na tawag dyan is leave white. Ang leave white is, hayaan mo na pinakaputi mo ng papel, magsisilbi mong highlight dun sa drawing mo. So, ayan. Kung tamad ka rin, diba, makakatulong siya para mas mapabilis yung pagdodrawing mo kasi hindi mo na kailangan gumamit ng mga other kulay na or other additives mo na para maglagay ng puti. Ganun. So, puti lang ng papel sapat na sa watercolor dahil nga transparent siya. Okay?
Ayan, hintayin lang natin. So, bali, time-lapse video na kasi to. So, ang duration talaga ng portrait ko is umabot din ako around, alam ko, 2.5 hours ang duration. Ang size ng paper niyan is 9x12. Then, kung tinatanong niyo sa akin na nagkaroon ba ng umbok yung papel, tuwing nababasa siya ng sobra or gumagamit ako ng wet on wet process, talagang umuumbok siya. Pero bumabalik din naman agad siya sa dati dahil nga sa tulong na rin ng pagka-stretch ng watercolor paper. Okay? So, ayan. Kung mapapansin nyo, hindi ko na masyadong dinidetalye dyan yung braso, tsaka yung pinakadamit niya yan mamaya kasi nga, mas mag-focus lang tayo dun sa pinaka-skin tone niya, which is yung pinakamukha niya. Dahil yan, nandyan ang pinaka-madetalye. Okay? Ayan. So, kung titignan ninyo, mas lighter or mas sakto lang na timpla ng blue yung ginamit ko dyan. Dahil para yan sa mga darker areas niya. So, warm and cool process pa rin tayo. Okay? Warm natin is yung orange and cool color natin is yung blue. And then, dito sa situation ng drawing natin, cool colors ang ginamit natin as shadow. Then, warm color naman ang ginamit natin as mid-tone. So, ayan, kung mapapansin nyo sa buhok, nag-add ulit ako ng mixture ng blue and ng orange. So, dito sa time-lapse kasi medyo mabilis lang siya. Pero ang ginagawa ko dyan is paulit-ulit na proseso. Hinihintay ko muna siyang matuyo ng ilang minuto. Mostly nasa 10 minutes. Okay, 10 minutes ang paghihintay ko dyan para matuyo siya. Okay. So, ayan siya. Kung mapapansin nyo, no, gumamit ulit ako ng blue sa pinakakamay niya para lumitaw yung konting niyang shadow effect na magmukha lang siyang kamay. Okay, so ayan. Ulit-ulit lang siya, diba? Tapos, gamit ko palang brush dyan, angular brush at saka round brush. So, ayan. Naglagay lang ako ng additional effects niya sa likod niya. Parang background lang. Okay. So, yan. Malapit na matapos yung video. Sana makatulong to sa inyo. So, diba? Kapag gumagawa kayo ng portrait, as practice purpose lang naman. Okay. Nagkataon din na yung reference ko dito, which is yung pamangkin kong makulit, naka kulay orange na talaga. So, yan. Pinapakita ko ulit yung gamit kong dalawang kulay, which is yung blue. Yan. And then yung orange kanina. Diba? So, ayan. Angular brush and round brush. So, ayan. Diba? Tapos na. Tara! Ayan. Pinapakita ko yung details niya. Kung makapapansin nyo, medyo rough yung dating niya lang. Diba? Nakikita mo talaga yung mga brush effect niya. So, yun lang naman. Bye-bye.